Si Andres Gutierrez ay isang simbolo ng tagumpay sa komunidad ng mga negosyante sa Makati. Kilala siya ng lahat, mula sa mga mamumuhunan hanggang sa mga kasosyo sa negosyo, bilang isang matalino, may pananaw, at tiyak na tao. Sa edad na 35, hawak na ni Andres ang isang matatag na kumpanya ng pagpapayo sa pananalapi na may maraming malalaking kliyente. Ang kanyang asawa, si Maria, ay isang kilalang abogada at magkasama nilang itinaguyod ang isang buhay na puno ng kasiyahan. Ang kanilang mansyon sa Quezon City ay isang pangarap para sa marami. Maluwang, moderno, at kumpleto sa mga gamit. Ang kanilang dalawang anak, sina Ana at Miguel, ay mga masunuring bata, magagaling sa pag-aaral, na nagdaragdag ng saya sa kanilang perpektong pamilya. Araw-araw, nagigising si Andres sa madaling araw, nagsisimula ng araw sa mga mahalagang pulong at mga desisyong pinansyal. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang mga mahahalagang sandali kasama ang pamilya. Sa gabi, umuuwi siya sa bahay kung saan naghanda si Maria ng hapunan at ang kanilang mga anak ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Isang masayang pamilya na inaasam ng marami. Ipinagmamalaki ni Andres ang mga tagumpay na kanyang natamo. Pakiramdam niya ay pinalad siya na magkaroon ng lahat: matagumpay na karera, masayang pamilya, at matibay na ugnayang panlipunan. Ngunit tulad ng alam ng lahat, ang tagumpay ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kasiyahan at walang nakakaalam ng mga tahimik na hangin na unti-unting binabago ang kanyang buhay. Isang gabi ng taglagas, matapos ang isang araw ng matinding trabaho, tinanggap ni Andres ang imbitasyon ng isang matandang kaibigan, si Marco, upang dumaan sa isang pagtitipon sa isang marangyang club sa Bonifacio Global City, BGC. Si Marco ay isang kaibigan mula sa kolehiyo at pagkatapos nilang magtapos, nagpatuloy sila sa magkaibang landas ng karera. Ngunit nanatili silang magkaibigan at madalas ay iniimbitahan ni Marco si Andres sa mga pagtitipon ng kanilang mga kaibigan. Ang club na ito ay kilala hindi lamang sa marangyang kapaligiran, kundi pati na rin bilang isang lugar kung saan ang mga matagumpay na tao tulad ni Andres ay maaaring magpahinga at maghanap ng mga pagkakataon para makipag-ugnayan. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang pakiramdam sa hangin. Isang pagtitipon ng mga matagumpay na kalalakihan, hindi lamang nag-uusap tungkol sa negosyo kundi naghahanap din ng mga bagong libangan. Isa sa mga ito ay ang pagsusugal. Sa simula, wala talagang balak si Andres na sumali sa anumang laro. Hindi siya mahilig sa pagsusugal. Ngunit matapos ang ilang baso ng alak, maingat na inimbitahan siya ni Marco na sumali sa isang maliit na laro ng baraha upang subukan ang kanilang swerte. Para lang magpahinga, Andres. Kung manalo, masaya. Kung matalo, okay lang. Matalino ka. Siguradong hindi ka malululong, wika ni Marco habang binabaybay ang kanyang balikat. Dahil sa pagkamausisa, hindi nakatanggi si Andres. Umupo siya sa mesa kung saan ang mga ilaw ay malabo at ang mga baraha ay kumikislap, at nagsimula sa laro na hindi niya akalaing magiging bahagi ng kanyang buhay. Ang unang laro ay maayos. Hindi lamang siya nanalo kundi nakaramdam din ng kakaibang saya. Isang pakiramdam na parang hangin na pumasok sa kanyang buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit patuloy siyang naglaro. Ang pangalawang laro, pangatlo, hanggang sa ika-10, nagsimula siyang magtaya ng mas malaki at tila may isang bagay sa kanya na nagtutulak sa kanya. Ang pakiramdam ng tagumpay na hindi niya matamo sa trabaho ay nagbigay saya sa kanya. Nagsimula siyang maglaro ng madalas, nakakalimot sa oras. Pagdating ng hating gabi, nanalo si Andres ng malaking halaga. Tinitingnan siya ng mga tao sa paligid ng may paghanga. Nakikita mo, swerte ka, kakaunti lang ang nakakagawa niyan, papuri ni Marco. At tumawa si Andres. Ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Ngunit kahit na nanalo, may isang bagay sa puso ni Andres na hindi mapakali. Alam niyang hindi ito maaaring magpatuloy. Ngunit ang kasiyahan
ay patuloy na nagtulak sa kanya na maglaro muli. Iniisip niya, matalino ako at kaya kong kontrolin ito. Konting laro lang. Kinabukasan, ang pakiramdam ng tagumpay mula sa nakaraang gabi ay hindi pa rin nawawala sa isipan ni Andres. Iniisip niya ang mga perang maaari niyang kitain mula sa pagsusugal. Ang kanyang trabaho ay patuloy na maayos, ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya. Nagsimula siyang maramdaman ang kakulangan ng pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam ng tagumpay nang hindi kailangang magtrabaho ng husto. At dito nagsimula ang unti-unting pagpasok ng bisyo sa buhay ni Andres. Tahimik, ngunit mapanganib. Siguro, isang beses lang ang pinatibay ni Andres sa sarili habang tinitingnan ang salamin. Naghahanda para sa isang bagong araw ng trabaho. Ngunit sa kaloob-looban, alam niyang ang matinding saya at kasiyahan mula sa pagkapanalo ay isang bagay na nais niyang maranasan muli. Hindi niya maitatanggi na sa mga nakaraang taon, ang trabaho ay naging pamilyar na, isang paulit-ulit na siklo na minsan ay nagiging nakakapagod, samantalang ang pagsusugal ay nagdadala ng bago at kapanapanabik na hamon. Isang linggo matapos ang unang gabi, nakatanggap si Andres ng imbitasyon mula kay Marco para sa isa pang pagtitipon. Ngayong gabi, hindi sa BGC, kundi sa isang kilalang kasino sa Manila, isang lugar na paborito ng mga matagumpay na tao tulad nila. May halong kaba at kasabikan, hindi niya kayang tumanggi. Iniisip niya, isang laro lang, tapos aalis na ako. Kaya ko itong kontrolin. Ngunit hindi ito nangyari ayon sa plano. Ang laro ay umabot hanggang madaling araw. Nagsimula siyang magtaya ng malaki, at ang mga kaibigan niyang naroroon ay lalo pang hinihikayat siya na magtaya ng higit pa. Muling nanalo si Andres, ngunit hindi maliit na halaga, isang malaking premyo na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging espesyal. Tingnan mo, espesyal ka. Walang ibang naglalaro ng baraha na katulad mo. Masayang sabi ni Marco nang makita ang pagkapanalo ni Andres. Ngumiti si Andres at muling sumik ang pakiramdam ng tagumpay sa kanyang puso. Nagsimula niyang maramdaman na may talento siya sa larong ito. Pag-uwi, sa mga sandaling tahimik, hindi maalis ni Andres ang pakiramdam ng tagumpay. Iniisip niya ang perang napanalunan at nagtatanong, bakit hindi siya makakakita ng ganitong kita araw-araw? Bawat pagkapanalo ay para bang isang malaking tagumpay sa buhay. Dati, nakikibaka siya sa mga hamon sa trabaho, ngunit ngayon may mas madaling paraan upang magtagumpay kahit na sa larong ito lamang. Kinabukasan, sa isang pulong kasama ang mga kasosyo, napansin ni Andres na nawawala ang kanyang sigla sa trabaho. Ang mga numero at mahahalagang desisyon ay tila naging mabigat kumpara sa kasabikan at saya na dulot ng pagsusugal. Imbes na magtuon sa trabaho, iniisip na niya ang susunod na laro, ang susunod na tagumpay. At muli, nagpatuloy siya sa mga laro, hindi na isang maliit na taya, kundi malalaking pustahan. Sa bawat pagkapanalo, nadama niyang mas marami pa siyang kayang kitain. Ang pakiramdam ng tagumpay ay naging isang bisyo na mahirap tigilan. Bawat pagkatalo ay nagiging dahilan upang magtaya pa ng higit, at bawat pagkapanalo ay naguudyok na magpatuloy. Ang kumpanya ni Andres ay nagsimulang makaranas ng problema. Ang mga mahahalagang pulong ay hindi na niya binibigyang pansin tulad ng dati. Ang mga desisyon ay ipinagpapaliban at ang mga kontrata ay nasasayang dahil sa kakulangan ng pokus sa trabaho. Si Marco ay hindi lamang isang matagal ng kaibigan, kundi naging kasama na rin sa mga gabing puno ng pagsusugal. Bagamat hindi ito binanggit, alam ni Andres sa kanyang puso na wala na siyang kontrol sa larong ito. Ang pagsusugal ay naging bahagi na ng kanyang buhay, isang bisyo na mahirap iwasan. Si Maria, ang kanyang asawa, ay nagsimulang mapansin ang pagbabago sa kanya. Ang mga gabing siya'y umuuwi ng hatingabi, ang mga umagang ayaw pumasok sa trabaho, at ang mga mata niyang tila nawawala ang sigla kapag tinitingnan ang pamilya. Bagamat ayaw niyang maniwala, unti-unting sumik ang pakiramdam ng pangamba sa kanyang puso. Alam niyang may pagbabago kay Andres, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Hindi rin niya alam
na ang pakiramdam ng tagumpay mula sa mga laro ng baraha ay unti-unting sumasakop sa buong buhay ni Andres na nagtataboy sa lahat ng mahahalagang bagay na kanyang itinaguyod. Ang bisyong ito ay nagsimula pa lamang at hindi alam ni Andres na muli niyang tinatahak ang landas na mahirap na niyang balikan. Hindi na matandaan ni Andres Gutierrez kung kailan nagsimula, ngunit tila matagal na mula nang magsimula siyang maglaro ng baraha para lang maglibang. Bawat laro ay hindi na lamang isang simpleng libangan, naging bahagi na ito ng kanyang buhay. Ang mga abalang oras sa trabaho at mga mahihirap na pagpupulong ay hindi na nagbibigay ng kasiyahan na dulot ng pagsusugal. Ang pakiramdam ng tagumpay, ang mga mata ng paghanga mula sa mga tao sa paligid, at lalo na ang pakiramdam ng kapangyarihan kapag kontrolado mo ang kapalaran ng laro. Lahat ng ito ay naging dahilan upang hindi siya makaalis. Ang mga laro sa malalaking kasino sa Manila, mula sa mga marangyang lugar sa Resorts World hanggang sa mga grandiosong pasilidad sa Okada, Manila, ay naging paboritong lugar ni Andres. Muli, naramdaman niyang siya ay espesyal, naiiba sa iba. Kahit na may mga pagkakataong siya ay natatalo, ang pakiramdam ng tagumpay ay nagtataboy sa lahat ng kabiguan. At kapag siya ay natatalo, naniniwala siyang mananalo siya sa susunod. Kaya't nagsimula siyang mag-invest ng higit pa, magtaya ng mas malaki. Bawat pagkatalo ay nagiging dahilan upang mangutang, upang mabawi ang nawalang pera. Ang pakiramdam ng pagkukulang ay nagtutulak sa kanya upang magpatuloy sa pagsusugal. Isang gabi, matapos manalo ng malaki sa isang laro, umuwi si Andres sa bahay. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, siya ay nakaramdam ng kalungkutan. May isang bagay sa kanyang puso na hindi mapuno. Ang lahat ng bagay sa paligid niya ay tila naging walang kulay. Pumasok siya sa bahay at nakita si Maria na nagluluto sa kusina. Ngunit hindi siya ngumiti tulad ng dati. Tiningnan siya ni Maria nang may pag-aalala, bagamat pilit na itinatago ito. Hindi siya nagsalita, ngunit ang katahimikan at malungkot na mukha ni Maria ay nagbigay sa kanya ng kalituhan. "May problema ka ba?" tanong ni Andres. Pilit na nagpapakita ng normalidad. Hindi agad sumagot si Maria. Tiningnan lang siya ng matagal, tapos ay huminga ng malalim. "Nararamdaman mo ba na nagbago ka, Andres? Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero hindi ka na ang dating ikaw. Nagsimula ka ng umuwi ng huli, hindi mo na pinapansin ang trabaho at pamilya. Ano ang nangyayari?" Naramdaman ni Andres ang isang alon ng emosyon. Alam niyang tama ang sinasabi ni Maria, ngunit hindi niya kayang itigil. "Huwag kang mag-alala, Maria. Gusto ko lang magpahinga sandali. Maliit na laro lang, walang seryosong bagay." Tiningnan siya ni Maria ng matagal, tapos ay tahimik na umalis, hindi nagsasalita. Naramdaman ni Andres ang kaunting lungkot, ngunit mabilis itong nawala nang maisip ang mga susunod na laro. Hindi niya naiintindihan, naisip niya. Hindi niya alam ang saya ng paglalaro, ng pagkapanalo, at dahil doon, mas lalo siyang naging malungkot. Habang lumilipas ang panahon, hindi na tinatanong ni Maria si Andres tungkol sa mga gabing siya ay umuuwi ng huli. Hindi na siya nag-aalala tulad ng dati. Sa halip, siya ay naging tahimik, malungkot, at tila may distansya. Ang kanilang mga anak, sina Ana at Miguel, ay naramdaman din ang pagbabago. Hindi na nila nakikita ang kanilang ama tulad ng dati. Hindi na nila nararamdaman ang saya ng mga gabing magkasama ang pamilya. Bawat pag-uwi ni Andres, sa halip na masayang kwentuhan, ay naging tahimik na pagkain. Walang masyadong usapan, ngunit kahit na ang lahat ay nagiging malungkot sa paligid niya, mas lalo pang lumubog si Andres sa kanyang bisyo. Bawat laro, panalo man o talo, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay nabubuhay sa ibang mundo. Isang mundong siya ang may kontrol. At ang pakiramdam na iyon, kahit na ito ay maaaring magwasak ng lahat, ay naging tanging bagay na nagbibigay saysay sa kanyang buhay. Isang gabi, matapos matalo ng malaki sa isang laro,
Napansin ni Andres na wala na siyang sapat na pera upang magpatuloy. Tumawag siya sa isang matalik na kaibigan, si Fernando, na tumulong sa kanya sa mga nakaraang pagkakataon. Hindi nag-atubili si Fernando na tumulong, ngunit sa pagkakataong ito, tila may pagbabago. Andres, sa tingin ko kailangan mo nang huminto. Marami ka nang nawalang bagay. Kailangan mong mag-isip. Ang presyo na babayaran mo ay mataas. Tahimik na nakinig si Andres. Ang mga salita ni Fernando ay umuukit sa kanyang isipan, ngunit ayaw niyang pakinggan. Hindi niya kayang huminto. Hindi ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa pakiramdam ng tagumpay. Ang pakiramdam na iyon ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Sa bawat pagkatalo, lalo siyang nauubos. Ang mga relasyon sa mga kaibigan ay unti-unting nawawala dahil wala na siyang oras at lakas upang pangalagaan ang mga ito. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang mapansin ang pagbabago sa kanyang pag-uugali at pagganap sa trabaho. Ang kumpanyang kanyang itinaguyod ay nagsimulang magkaproblema. Ang mga mahahalagang kontrata ay naiiwan, ang mga desisyon ay naantala. Ngunit sa isipan ni Andres, isa na lang ang mahalaga, ang pagsusugal. At isang gabi, nang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nagiging alikabok, nakita ni Andres ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na niya nakilala ang sarili. Hindi na siya ang matagumpay na lalaking kanyang ipinagmamalaki. At iyon ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagsasalin ng natitirang bahagi ng iyong teksto, mangyaring ipaalam lamang. Nagbago ang lahat nang mapansin ni Andres na hindi na niya kayang kontrolin ang mga nangyayari. Bagamat nawalan siya ng marami karera, pamilya, mga kaibigan, hindi pa rin niya kayang bitawan ang bisyo sa pagsusugal. Ang mga gabing ginugol sa mga malalaking kasino tulad ng Okada Manila at City of Dreams ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw. Wala na siyang pakialam sa pera, hindi na alintana ang kumpanya niya. Ang tanging bagay na nagpapaalab sa kanya ay ang pakiramdam ng tagumpay, ang kapangyarihang hindi niya naranasan sa tunay na buhay. Isang gabi, tumanggap si Andres ng imbitasyon mula kay Marco para dumalo sa isang eksklusibong pagtitipon sa isang high-end na kasino sa Makati. Hindi ito karaniwang salo-salo. Ito ay isang espesyal na kaganapan para sa mga high roller. May malalaking pustahan. Binanggit ni Marco na ito ay pagkakataon upang baguhin ang buhay. Walang nag-akala na tatanggihan siya kahit na may alinlangan sa kanyang puso, may bahagi sa kanya na sabik sumubok. Pagdating sa kasino, ang kumikislap na mga ilaw, ang mga mamahaling mesa at ang tunog ng paghahalo ng mga baraha ay nagpaligaya kay Andres. Hindi niya maikakaila na siya ay nahulog na sa mundong ito. Ang mga tao sa paligid niya ay mga matagumpay, malalakas ang loob at tiwala sa sarili. Hindi sila naglalaro para maglibang lamang. Naglalaro sila para sa pera, para sa kapangyarihan. Sa bawat paghahati ng baraha, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong emosyon, ngunit may kasamang kasiyahan. Ang larong iyon ay hindi katulad ng mga nauna. Itinaya ni Andres ang lahat nang mayroon siya, ang ari-arian ng kumpanya, malaking halaga ng perang naipon, at pati na ang ilang personal na gamit na hindi niya naisip na isusugal. Hindi ito isang desisyong madaling baguhin. Isa itong huling hakbang panalo o talo lahat. Ang mga manlalaro sa paligid ay tumingin sa kanya ng may paghanga at kaunting gulat. "Matapang ka, Andres. Akala namin naglalaro ka lang para maglibang, pero ngayon ay nakikita naming seryoso ka," sabi ng isang matagal ng kaibigan ni Marco, sabay ngiting puno ng hamon. Nagsimula ang laro. Ramdam ni Andres ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, ang paghahati ng mga baraha, at ang mga desisyong magdidikta ng lahat. Ang pagkapanalo sa larong ito ay magbibigay sa kanya ng lahat ng nais niya. Ang pagkatalo naman ay magdadala ng lahat sa wala. Sa sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga kundi ang larong ito. Ang nararamdaman niya ay hindi kayang ilarawan ng salita. Ang mga baraha ay bumabagsak at ang lahat ng nasa paligid ay tila naglaho. Nakatuon lamang siya sa mga baraha, sa bawat galaw ng kalaban, sa bawat pindot ng pustahan,
at sa mga desisyong maaaring magdala sa kanya sa tagumpay o pagkatalo. Nang matapos ang laro, napagtanto ni Andres na siya ay natalo hindi lang sa isang laro kundi sa lahat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita ang mga utang na kanyang naipon. Wala na ang pera, ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkabangkarote at ang natira na lamang ay ang kalituhan at kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam na iyon ay parang malupit na suntok sa dibdib, na para bang ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Tahimik ang mga tao sa paligid. Tinitingnan siya, ngunit hindi nang may paghamak, kundi nang may malamlam na simpatiya, na para bang alam na nila ang magiging wakas. Walang nagsalita, walang nagtanong kung siya ay okay, lahat ay umiwas, na para bang siya ay isang estranghero na hindi na mahalaga. Habang lumalabas si Andres mula sa kasino, hatingabi na. Ang madilim na paligid ay sumasalamin sa kanyang kalagayan. Ang kumikislap na mga ilaw ng Manila ay tila hindi kayang magbigay liwanag sa kanyang pusong puno ng dilim. Wala na siyang natira. Ang mga taon ng pagsusumikap, ang mga pangarap, ang mga plano, lahat ay naglaho sa isang gabi. Ang tanging natira ay ang katahimikan, isang katahimikan na puno ng krisis, ng kawalan, na nagbigay kay Andres ng pakiramdam na siya ay naliligaw sa isang mundong walang daan palabas. Hindi na niya kayang balikan ang nakaraan, at kahit pa magsisi, kahit pa aminin na siya ay nagkamali, lahat ay huli na. Siguro, isang beses lang ang pinipilit na aliwin ni Andres ang sarili habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin, naghahanda para sa isang bagong araw ng trabaho. Ngunit sa kaloob-looban, alam niyang ang matinding saya at kasabikan ng tagumpay ay isang damdaming nais niyang maranasan muli. Hindi niya maikakaila na sa mga nakaraang taon, ang trabaho ay naging pamilyar na, isang paulit-ulit na siklo na minsang nagdudulot ng pagod. Samantalang ang pagsusugal ay nagdadala ng bago at hamon. Sa araw na iyon, hindi maalis sa isipan ni Andres ang tungkol sa club na pinuntahan nila kagabi. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na kaya niyang kontrolin ang laro, hindi tulad ng iba na natatalo at nahuhulog sa patibong. Ngunit hindi niya napansin na ang pagsusugal ay hindi isang laro na madaling kontrolin. Isa itong matamis na bitag na sino man ay maaaring mahulog, lalo na kapag may pakiramdam ng tagumpay nang hindi kinakailangang magsikap. Isang linggo matapos ang kanilang unang gabi, nakatanggap si Andres ng imbitasyon mula kay Marco para sa isa pang pagtitipon. Ngayong gabi, hindi sa BGC, kundi sa isang kilalang kasino sa Manila, isang lugar na paborito ng mga matagumpay na tao tulad nila. Muli, naramdaman ni Andres ang parehong pakiramdam, kaunting pagkamausisa, kaunting kasabikan na hindi niya kayang tanggihan. Iniisip niya, isang laro lang tapos aalis na ako, kaya ko pa rin kontrolin ito. Ngunit hindi ito nangyari ayon sa plano. Ang laro ay umabot hanggang madaling araw. Nagsimula si Andres na magtaya ng mas malaki at ang mga kaibigan sa paligid ay hinihikayat siyang sumali sa mas malalaking laro. Muli, siya ay nanalo, ngunit hindi lang maliit na halaga, isang malaking halaga na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay espesyal. Nakikita mo? Isa kang espesyal na tao. Walang makakatalo sa iyo. Papuri ni Marco nang makita niyang nanalo si Andres ng malaking halaga. Si Andres ay ngumiti. Ang pakiramdam ng tagumpay ay muling bumangon sa kanyang puso. Nagsimula niyang maramdaman na may talento siya sa larong ito. Pag-uwi, sa mga sandaling tahimik, hindi maalis sa isipan ni Andres ang pakiramdam na iyon. Iniisip niya ang perang napanalunan at nagtatanong, bakit hindi siya kumikita araw-araw ng ganito kadali? Bawat tagumpay ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nalampasan niya ang isang malaking pagsubok sa buhay. Dati, nakikipaglaban siya sa mga hamon sa trabaho, ngunit ngayon, may mas madaling paraan upang magtagumpay, hindi man sa trabaho, kundi sa laro. Kinabukasan, sa isang pulong kasama ang mga kasosyo, napansin ni Andres na wala na siyang interes sa trabaho tulad ng dati. Ang mga numero,
mga mahahalagang desisyon ay naging nakakabagot kumpara sa kasabikan at saya na dulot ng pagsusugal. Sa halip na magtuon sa trabaho, iniisip niya ang mga susunod na laro, ang mga susunod na tagumpay. Habang lumilipas ang panahon, ang pagsusugal ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ni Andres. Ang pakiramdam ng tagumpay, ang kasabikan ng laro, ay naging isang bagay na hindi niya kayang bitawan. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagsasalin ng natitirang bahagi ng iyong teksto, mangyaring ipaalam lamang. Bawat araw na lumilipas, ang pamilya ni Andres ay unti-unting nagiging mga piraso ng masayang nakaraan. Hindi na ang dating masayahing Maria ang kanyang asawa. Siya ngayon ay isang tahimik na misis na nagdadala ng sakit sa kanyang puso. Ang mga oras na ginugol ni Maria sa pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi upang matustusan ang kanilang pamilya ay nagdulot ng kalungkutan at pagod sa kanyang mga mata. Bagamat pilit niyang itinatago ang lungkot, alam ni Andres na ang kanyang asawa ay labis nang napapagod sa buhay na ito. Ang kanilang mga anak, sina Ana at Miguel, ay hindi na rin kasing inosente tulad ng dati. Napansin nila ang pagbabago sa mga mata ng kanilang mga magulang at nagsimula silang magtanong kung bakit hindi na tulad ng dati ang lahat. "Mama, bakit hindi na po naglalaro si Papa sa amin? Bakit hindi na po kami dinadala ni Papa sa mga lakad tulad ng dati?" Tanong ni Ana. Isang araw, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Si Maria ay pilit nang ngumiti at sumagot, "Maraming trabaho si Papa, anak." Ngunit ito ay isang simpleng kasinungalingan dahil alam ni Maria na ang mga trabaho na iyon ay ang mga gabing hindi natutulog si Andres sa kasino. Alam niyang nagbago si Andres at ang pagbabagong iyon ay hindi lamang siya ang apektado kundi pati na rin ang kanilang buong pamilya. Hindi na ang dating asawa at ama si Andres na ipinagmamalaki ng kanyang pamilya. Hindi na siya dumadalo sa mga hapunan ng pamilya. Hindi na siya nagdadala ng kanyang asawa at mga anak sa mga lakad tuwing weekend. Ang buhay ng kanilang pamilya ay naging isang mahabang araw ng pagod, habang si Andres ay patuloy na nalululong sa walang katapusang laro ng baraha. Sa tuwing siya ay uuwi, ramdam niya ang malamig na pagtanggap mula sa kanyang asawa, ang katahimikan ng kanyang mga anak, na parabang ang kanilang tahanan ay naging isang banyagang lugar. Hindi na ang dati nilang masayang tahanan. Isang gabi, nang umuwi si Andres mula sa isang mahabang gabi ng pagkatalo sa kasino, nakita niyang nakaupo si Maria sa sala, nakatutok sa kanyang telepono. Hindi siya lumingon, ngunit alam ni Andres na hindi siya talaga nakikita ni Maria. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang asawa, ang pagkabigo na makita siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi na siya ang lalaking minahal ni Maria. Hindi na siya ang lalaking kayang protektahan ang kanilang pamilya. "Maria, kumusta ka?" tanong ni Andres. Ang kanyang boses ay tuyo na parabang pinipilit niyang magsalita ng kahit anong salita. Ngunit si Maria ay tumango lamang, hindi sumasagot. Sa mga nakaraang araw, hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa lalaking ito. Sinubukan niyang panatilihin ang isang normal na buhay para sa kanilang mga anak, ngunit ang kanyang puso ay hindi na kayang tiisin pa. "Hindi ka na ang asawa ko, Andres. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na ito," malamig na sinabi ni Maria. Ito ang unang pagkakataon na tunay niyang ipinahayag ang sakit at pagkabigo sa kanyang asawa. Tumayo si Andres. Ang mga salita ni Maria ay parang isang malupit na suntok sa kanyang puso. Gusto niyang magsalita, humingi ng tawad, ngunit hindi niya magawa. Ang tanging magagawa niya ay tumayo doon. Pinapanood ang kanyang asawa na nagdurusa. Pinapanood ang kanyang mga anak na nabigo at hindi alam kung paano aayusin ang lahat. Labis ang kanyang pagsisisi, ngunit ang pakiramdam ng pagkakasala ay lalong nagpapalubha sa kanyang kalungkutan. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan at hindi niya kayang ayusin ang mga pagkakamaling nagawa. Kinabukasan, nang subukan ni Andres na itama ang kanyang mga pagkakamali, ang lahat ay naging mas masahol pa. Ang mga empleyado sa kumpanya ay nagsimulang mawalan ng tiwala sa kanya. Ang mga kasosyo ay hindi na nais makipagtulungan at ang mga mahahalagang proyekto ay unti-unting naantala.
Ang kumpanya ni Andres ay napunta sa kaguluhan at ang mga utang ay patuloy na dumadami. Ang kanyang karera na pinaghirapan ay naging isang guho. Sa lahat ng natira, bumalik si Andres kay Maria. Ngunit ang tanging natanggap niya ay malamig na mga tingin, walang pakialam. Ayaw na ni Maria makinig sa kanyang paliwanag. Ayaw na niyang marinig ang mga salitang patawad na kanyang binibigkas. Hindi na naniniwala si Maria sa mga pangako ni Andres. Siya ay labis nang napagod at nasaktan sa mga paulit-ulit na pagkabigo. Si Ana at Miguel, bagamat bata pa, ay nakaramdam na ang kanilang pamilya ay hindi na ang ligtas na lugar tulad ng dati. Hindi nila lubos na nauunawaan, ngunit nararamdaman nila ang pagbabago sa kapaligiran ng kanilang tahanan. Nararamdaman nila ang malamig na pakikitungo ng kanilang mga magulang, at ito ay nagdulot sa kanila ng pagkawala ng tiwala sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Ang kaligayahang kanilang naramdaman noon ay naging mga malalayong alaala na lamang. Tinitingnan ni Andres ang kanyang mga anak, at ang pakiramdam ng pagkakasala ay lalong lumalala sa kanyang puso. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, hindi niya kayang itama ang mga pagkakamaling nagawa. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay hindi kayang burahin ang sakit na kanyang idinulot sa kanyang pamilya. Bawat umaga, gising si Andres na may pakiramdam ng kalungkutan na hindi kayang punan ng anuman. Hindi na niya nararamdaman ang kasiyahan mula sa trabaho. Wala na ang kasabikan sa mga pagpupulong kasama ang mga kasosyo o mga kaibigan. Ang lahat ng bagay na dati ay makulay ay naging mapurol. Ang mga araw ay dumadaan, at pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa isang mahabang bangungot. Hindi alam kung kailan siya magigising. Ang karera ni Andres ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang kumpanya, na puno ng pagsisikap at pangarap, ay naging mga negatibong numero na lamang sa balanse ng pananalapi. Ang mga utang ay tila hindi na kayang bayaran. Ang mga kaibigang dati katuwang sa hirap at ginhawa ay ngayon ay naging mga estranghero. Bawat pagtatangkang makipag-ugnayan sa kanila ay nauurong. Ayaw nilang makinig. "Ayoko nang may kinalaman pa sa iyo," sabi ng isang dating kaibigan sa telepono. "Hindi na kita pinagkakatiwalaan, Andres." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso, parang isang malalim na sugat. Hindi na siya pinagkakatiwalaan. Hindi na siya ang taong maaasahan ng iba. Hindi niya alam kung paano aayusin ang lahat, kung paano babangon mula sa pagkatalo. Ang lahat ay tila huli na. Pag-uwi sa bahay, wala ring pagbabago. Si Maria ay nananatiling tahimik na nagdurusa. Hindi na siya galit, kundi pagod na. Pagod na mabuhay sa isang tahanang walang pagmamahal. Pagod na panatilihin ang pamilya habang ang asawa ay hindi kayang tumigil. Nakikita ni Andres ang mga mata ni Maria na malungkot, puno ng pagod mula sa mga gabing walang tulog, mula sa patuloy na tensyon. Hindi na siya ang asawang minahal niya noon, at hindi na siya ang asawang inaasahan ni Maria, at ang makita ang kanilang mga anak ay lalong nagpapasakit sa puso ni Andres. Hindi na sina Ana at Miguel ang mga batang masayahin na dati. Hindi na nila nararamdaman ang saya ng mga gabing magkasama ang pamilya. Ang mga tanong nila tulad ng, "Bakit hindi ka na naglalaro sa amin, Papa?" O, "Hindi ka na ba uuwi para kumain ng hapunan kasama kami?" ay paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan, nagpapahirap sa kanyang pagtulog. Pakiramdam niya ay isang ganap na pagkatalo, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa pamilya. Isang gabi, habang nakaupo si Maria sa sala, tahimik na nag-iisa, hindi nakayanan ni Andres ang bigat ng kanyang konsensya. Ano na ang nangyari sa kanyang buhay? Ano na ang nangyari sa kanilang pamilya? Iniwan niya ang lahat ng pinakamahalaga dahil sa isang bisyo, dahil sa pakiramdam ng tagumpay na dulot ng pagsusugal. Hindi niya nararapat ang pagmamahal at sakripisyo ni Maria. Hindi siya karapat-dapat sa kanilang mga anak. Naalala niya ang mga masayang sandali nila, mga paglalakbay, mga gabing puno ng tawanan at kwentuhan. Ang lahat ng iyon ay nawala na. Ang kanilang pamilya ay naging guho, at siya ang dahilan. Nawalan siya ng lahat ng minahal, at ang pagsisisi ay hindi kayang burahin ang mga nangyari. Hindi na si Maria ang asawang kilala ni Andres. Siya ay naging isang estranghero sa kanyang buhay,
Isang taong nakatira sa parehong bahay ngunit walang koneksyon. Sa bawat titig ni Maria, nararamdaman ni Andres ang sakit at pagod. Wala nang galak, tanging katahimikan at sugat ang puso. Isang gabi, matapos matulog ang mga anak, nag-iisa si Andres sa sala. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang Manila ay patuloy na kumikislap, ngunit siya ay tila naiwan sa dilim. Iniisip niya ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagsusugal, ang mga maling desisyon, ang lahat ng nagdala sa kanya sa puntong ito. Pakiramdam niya ay walang paraan para makaalis. Maria, mahina niyang tinig, pwede mo ba akong patawarin? Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita at ang mga anak natin. Hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat. Gusto kong magbago, Maria. Pero maaari mo ba akong pagkatiwalaan muli? Tahimik si Maria. Tumayo siya at pumasok sa kanilang silid. Hindi nagsalita, hindi tumingin pabalik. Si Andres ay naiwan sa dilim. Ang puso'y puno ng pagsisisi. Pakiramdam niya ay isang taong hindi karapat-dapat humingi ng tawad dahil siya ang nagwasak ng lahat. Sa dilim ng kanilang tahanan, naramdaman ni Andres ang pinakamatinding kalungkutan. Wala na siyang natirang dangal, wala nang natirang pagmamahal. Siya ay isang pagkatalo, isang taong walang natirang pag-asa, kundi ang magsisi at tanggapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Bawat umaga, kapag ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa bintana ng kwarto, nagigising si Andres at nararamdaman ang isang pakiramdam ng kawalan, isang katahimikan na hindi pa niya naranasan. Pagamat ilang beses na niyang sinubukang magbago, hindi pa rin niya matanggal ang pakiramdam ng pagkakasala at pagsisisi na patuloy na sumusunod sa kanya. Ang mga pagkakamali sa nakaraan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Parang isang pelikulang mabagal ang takbo, at sa bawat pag-alala, ang kanyang puso ay parang nahihirapan. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay naging kasama na niya sa mga nakaraang araw. Ngunit ngayong araw, nang tumingin siya sa salamin, may isang bagay na nagbago sa kanya. Nakita ni Andres ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit nakita rin niya ang isang sinag ng pag-asa. Bagamat wala nang natirang bagay na maipagmalaki, naramdaman niya ang isang bagay, isang determinasyon, isang kagustuhang magbago, kahit alam niyang mahirap ang daraanan niyang landas. Umupo siya at tinitigan ang isang lumang litrato ng pamilya nila, mga larawan na dati kanyang pinahahalagahan. Sa litrato, magkasama silang naglalakbay, masaya at puno ng pagmamahalan. Ang mga alaala ng mga panahong iyon ay parang sugat sa kanyang puso, nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na kanyang nawala. Ano na ang nangyari sa akin? Tanong ni Andres sa sarili. At ang tanging sagot na pumasok sa kanyang isipan ay, sinira ko ang lahat. Walang sino mang makakapagbago ng nakaraan. Ngunit napagtanto niya na, bagamat hindi niya kayang baguhin ang mga nangyari, may pagkakataon pa siyang mag-umpisa muli. Alam ni Andres na ang pinakamahalagang hakbang ngayon ay ang harapin ang katotohanan, hindi na magtago. Kailangan niyang magsimula sa mga maliliit na bagay, at kung maaari, nais niyang ialay ang natitirang panahon upang magbayad loob sa kanyang pamilya. Nagdesisyon si Andres na magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Hindi na siya tatakbo, hindi na hahanap ng mga laro upang mapawi ang kanyang kalungkutan. Sa halip, naghanap siya ng isang organisasyon na tumutulong sa mga may bisyo sa pagsusugal. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, naramdaman niyang may ginawa siyang tama. Nagsimula si Andres na dumaan sa mga sesyon ng therapy, nakipagkita sa mga taong nakaranas ng parehong laban. Hindi na niya iniisip na kaya niyang kontrolin ang kanyang bisyo. Sa halip, tinanggap niyang kailangan niya ng tulong. Unti-unti, ang mga sesyon ng therapy ay hindi lamang tumulong sa kanya na kontrolin ang bisyo, kundi tinulungan din siyang maunawaan ang mga sugat na kanyang idinulot sa kanyang pamilya. Ang matutong humingi ng tawad at magsimula muli ay isang mahirap na aral, ngunit alam niyang ito ang tanging daan upang muling makuha ang respeto ng kanyang asawa at mga anak, pati na rin ang respeto sa sarili.
Nagdesisyon din si Andres na muling buuin ang kanyang kumpanya. Tinawagan niya ang mga kasosyo, ipinaliwanag ang mga nangyari at humingi ng pagkakataon upang maibalik ang kumpanya. Bagamat walang naniwala na kaya niyang magtagumpay, nagpatuloy siya. Hindi na siya nagtratrabaho para sa pera o katanyagan, kundi para iligtas ang natirang yaman upang muling makuha ang respeto at tiwala. Si Maria, bagamat patuloy na nasasaktan, ay napansin ang pagbabago kay Andres. Hindi niya kayang agad na magpatawad, ngunit hindi na siya tumitingin kay Andres ng may galit. Sa halip, nakita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata, at ito ang hindi niya nakita sa maraming taon. Hindi nangangahulugang babalik ang lahat sa dati, ngunit ito ay isang bagong simula. Nagsimula nang magbukas ang puso ni Maria, at kahit marami pang pagsubok ang darating, nagdesisyon siyang maging katuwang si Andres. Bigyan siya ng pagkakataon upang magsimula muli para sa kanilang mga anak. Alam ni Andres na hindi niya kayang baguhin ang mga nangyari, ngunit maaari siyang magsimula muli sa mga maliliit na bagay. Nagsimula siyang maglaan ng oras para sa kanila, makisali sa mga aktibidad na dati iniwasan niya. Bagamat hindi pa rin nila siya lubos na pinagkakatiwalaan, alam niyang kailangan niyang maghintay. Isang umaga, nang ihatid niya sina Ana at Miguel sa paaralan, nakita niyang ngumiti sila nang makita siyang naghihintay upang ihatid sila. Isang maliit na hakbang, ngunit puno ng pag-asa. Isang araw, nang tumingin siya sa salamin, naramdaman ni Andres ang isang katahimikan na hindi niya naranasan sa maraming taon. Bagamat hindi pa perpekto, nagsimula na siyang magbago. Hindi niya kayang ayusin ang mga pagkakamali sa nakaraan, ngunit maaari siyang gumawa ng mabuti para sa hinaharap, at iyon ang pinakamahalaga. Si Andres ay dumaan sa matinding sakit, pagsisisi, at kawalan ng pag-asa sa kanyang paglalakbay. Dati siyang matagumpay na tao, ngunit nawala ang lahat dahil sa bisyo ng pagsusugal. Ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak, ang kanyang karera ay nawasak, at kinaharap niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, napagtanto ni Andres ang isang mahalagang bagay. Ang pagsisisi ay hindi kayang baguhin ang nakaraan, ngunit ang mga aksyon ay kayang baguhin ang hinaharap. Nang tumingin siya sa salamin, hindi na niya nakita ang isang taong nabigo. Nakita niya ang isang lalaking matatag, handang harapin ang katotohanan, handang itama ang mga pagkakamali at magsimula muli. Araw-araw, siya ay gumagawa ng maliliit, ngunit matibay na hakbang, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya, para sa mga taong nasaktan niya. Kay Maria, ang pagpapatawad ay hindi dumating agad, ngunit nakita niya ang determinasyon kay Andres. Hindi niya nakakalimutan ang mga sugat, ngunit nauunawaan niyang ang pagbabago ni Andres ay isang proseso, at minsan, ang pagmamahal ay pagbibigay ng pagkakataon upang magsimula muli. Unti-unti, nagbukas ang puso ni Maria, ngunit nauunawaan niyang ang pagmamahal ay hindi palaging madali, at minsan, kailangan ng oras. Para kina Ana at Miguel, alam ni Andres na ang muling pagkakaroon ng kanilang tiwala ay hindi madali. Ngunit bawat umaga na, inihahatid niya ang mga ito sa paaralan, bawat hapunan ng pamilya, at ang mga maliliit na kwento sa tabi ng kalan ay mga hakbang upang patunayan na kaya niyang magsimula muli, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga aksyon. Alam niyang hindi niya kayang ibalik ang mga nawalang oras, ngunit kayang gawing makulay ang mga natitirang sandali. Habang ang kanyang kumpanya ay unti-unting bumangon at ang mga utang ay unti-unting nababayaran, napagtanto ni Andres na walang tagumpay na madaling makuha, ngunit kung may tiyaga at tapat na layunin, at lahat ay kayang buuin muli. Hindi na siya naghahanap ng pagkilala mula sa iba, kundi nais niyang patunayan sa kanyang sarili na kaya niyang magtagumpay, na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon. At nang muling tiningnan ang kanyang pamilya, alam ni Andres na ang bawat pagkakamali ay may kabigat na kapalit. Ngunit nauunawaan niyang ang pagbabago ay hindi kailanman huli. At basta't may determinasyon, laging may pagkakataon upang magsimula muli, magpatawad at mamuhay ng makulay.
Ang kwento ni Andres ay hindi kwento ng pagkatalo, kundi ng muling pagsilang ng mga bagong pagkakataon na ibinibigay ng buhay sa mga handang harapin ang kanilang sarili at magsimula muli. Isang paalala sa ating lahat: kahit gaano man karaming pagkakamali sa nakaraan, kahit gaano man kabigat ang mga pagsubok, basta't may determinasyon, laging may pag-asa at pagkakataon upang magsimula muli at magsulat ng bagong kwento para sa ating buhay. At sa ganitong paraan, natagpuan ni Andres ang kaligayahan, hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa kanyang imperpeksyon, sa pagwawasto ng mga pagkakamali, at sa paglikha ng bagong buhay na puno ng pag-asa.